Pagpalang araw mga kahabi. So ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa paghahanda ng ating mga alagang ibon para sa darating ng third quarter QBR. At para saan ito? Ito mga kahabi, ito yung pag-uusapan natin. Kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humihingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po, mga kahabi, let's go! Usapan po natin ito. So mga kahabi, kailangan natin na mapaghanda na at ihanda na natin ang ating mga ibon dahil ngayong pong buwan ay third quarter na ng ating pagre-report sa DNR. Ito po ay napakahalaga na ma-report po natin ang bilang ng mga ibon at maitala natin sa QBR report at breeding report. So kailangan po natin ito. So ganun pa man ay kailangan din natin ng ganitong klase ng mga halaman para sa ating mga ibon. Ito yung mayroon akong tinanim dito na mulberry tree. Ang dahon nito at ang bunga ay pwede natin ipakain sa ating mga alagang ibon. So meron din po tayong tanla dito sa pasok. Pwede rin po natin ito ibigay. Ito ay lemongrass. Pwede rin po natin ito ibigay sa ating mga alagang ibon. So itong pothos plant o money plant ay hindi ito pwede. Ito ay dekorasyon lang sa ating bahay. So sa ating bakuran, meron tayong mango tree dito. At higit sa lahat, ito nagtanim tayo ng sili. Ito yung labuyo na tawagin sa Bicol na maliliit pero maanghang. So nagtanim din tayo ng mga mulberry dito at saka madre de agua para sa ating mga alagang ibon. So ito po yung mga alternative foods, alternative plant, alternative para hindi po sila nakapokus lang sa seeds at ang ipapakain natin sa ating mga alagang ibon. So meron din ako dati rito na mga okra pero magulang na, kaya tinanggal na natin at papalitan na natin sila ng bago. Meron pa mga ilang puno rito ng okra para sa ating mga alagang ibon. Maganda ganito mga kahabi kung meron tayong space sa ating bakuran na magtanim tayo ng alternative na mga gulay para sa ating mga alagang ibon. Ito po, meron din tayong luya. Meron din tayo ritong malunggay at mulberry. Ito, malaki na yung ating naitanim. So, ito ay pwede nating ipakain sa ating mga alagang ibon. Sa mga lovebirds, sa African, tapos sa Indian ringneck, ay ito yung mga pinapakain natin. Mga alternative ito para meron din silang mga sustansya na nakukuha dito sa mga ganitong klase ng mga prutas. Ang mulberry, meron din tayo mga guava rito. Sa kabila, guava tree. So ganun din paghahanda natin sa ating mga ibon ay itong pinturahan natin muli. Second coating na at merong mga area pa rito na hindi pa napipinturahan. So ganun pa man mga kahabi, ihanda natin kung ang bilang ang mga ibon natin. Ito po ay kailangan tugma sa ating isusulat doon sa QBR kung ilang bilang po ng ating mga ibon. Ito mga kahabi yung isa nating project na Olen Aviary para sa ating Indian ringneck. So i-follow up ko lang at nais kong ibahagi sa inyo ng ating pagpiprepara. So hindi lang sa paghahanda ng ating mga ibon para sa QBR na darating ngayong buwan ang pagsusumite ng ating QBR, ito din po ay aking paghahanda para sa ating breeding season. Ngayong season na of breeding start na po ng September. Pagdating po ng bear month ay ito po ang simula na ng breeding season ng ating mga alagang ibon hanggang po ito March. So piniprepara ko na po ito at pag dumating po yung na-order natin na nest box ay ilalagay na rin po natin dito sa ating cages na 2x2x4 para sa ating breeder.
na Indian ringneck. At saka kung meron tayong mga progenies sa ating mga alaga, ay ito rin po ay ilalagay natin sa report ng QBR. Kailangan din po natin ito ihanda. At kung meron bang nangitlog sa ngayon, ay kailangan din po ilagay natin ito sa breeding report naman po sa mga kung anong mga ibon na species ng may itlog, ay kailangan din po natin ilagay doon sa breeding report para malaman ng DNR kung ano po yung sitwasyon or kalagayan ng ating mga ibon. So once na mag-site visit sila sa ating aviary at tingnan ng ating mga ibon at titingnan din po ang ating mga report kung ito po ay nagtutugma sa actual na bilang at ganun din po sa bilang na ating itinalaga doon sa QBR. So ito po yung kahalagahan ng ating paghahanda at pagre-report ng QBR upang yung ating pinangahawakan na CWR or W Farm Permit ay ito po ay magiging balidito at aktibo at magiging aktibo ang tawag nito yung na magiging active pa ang ating CWR or W Farm Permit. So ito po kailangan ang pagre-report ng QBR. Ito po ang nagiging basihan natin na tayo po ay patuloy pa na nagre-report sa DNR. So ito din po ang basihan ng DNR na tayo po ay sumusunod sa rules and regulation policy ng DNR regarding po sa kanilang pulisiya sa CWR holder. So mga kahabi, natapos na po ang ating mga pagpipintura dito sa loob ng ating mga aviary. Ay preparation na rin po tayo para sa ating stand naman ng ating mga cages at sa ngayon ay hinihintay pa natin na dumating ang ating mga na-order na nest box para sa ating mga medium bird na Indian ringneck. Okay po mga kahabi, ito lang po muna ang ating maibabahagi sa ating video na to at pag-share ng aking munting aviary dito sa Olen Aviary at iba pa. So ito mga kahabi, itong ating mga breeder na to ay ito yung ating ililipat sa likod. So sa ngayon po ay naghahanda na rin sila sa kanilang breeding season. So kung ilan po yung ating naiparehistro sa DNR ay kailangan po ay yun din ang ibon na ating aalagaan, ating obserbahan kung ano na po ang kanilang status. Tapos kung meron tayong mga progenies, kung meron tayong mortalities, ay kailangan din po i-report ito at isulat sa QBR. Kung meron naman po tayong na-avail na bagong mga species or semi-species, ay dadagdag po natin ito sa additional stock. So sa susunod po ay paggagawa na ako ng report ay ibabahagi ko naman po kung paano magsulat at kung paano isulat yung mga ibon natin sa QBR breeding report. Okay po mga kahabi, so itong topic lamang po natin ngayon ay paghahanda ng ating mga ibon sa ating mga ibon kung paano natin sila i-report. Kailangan husto ang bilang ng ating mga alaga. Kailangan po ay mga documented din po ito. Kung ito po ay mayroong mga legal papers at kung bago ito na natin na-avail ay ilagay po natin sa additional stock. Tapos kung ilan na po ang total ng ating mga isang species ay ilalagay po natin sa total ng ating mga species. So mga kahabi, hope meron tayong natutunan regarding po sa mayroong mga CWR holder na mga bago pa lang at hindi pa gamay kung paano gumawa ng QBR, ay sana nawa ito ay makatulong at makabahagi ng konting kaalaman regarding ko sa pagprepara ng QBR para sa buwan ng September. Ito po hanggang September po ang third quarter. Ito na po yung pangatlong quarter ng taon na to para sa pagsusumite ng QBR. So sa October, November, December, yung 3 months naman po, yan po ang fourth quarter.
So, pang last quarter na po ng year at pang-apat na pagsusumite ng QBR. So, sa isang taon po ay meron lang tayong apat na pagsusumite ng QBR. So, hindi man po gaano mahirap dahil every 3 months naman po tayo magsusumite ng QBR sa DNR. Okay po mga kabi, hope meron tayo natutunan. Maraming salamat. So itong mga young Indian ringneck natin ay medyo naglalagas ng balahibo. Ewan ko kung sign ito ng paglulugon or sign ito ng feather plucking. So medyo naglalagas yung kanyang balahibo. So mga kahabi, kung pag feather plucking po ba ang nangyayari sa ibon ano ang dapat gawin? So hingi lang ako ng advice sa inyo kung ano ang dapat gawin sa feather plucking para sa ating mga ibon. Maraming po salamat. Okay mga kaabi, kung nagustuhan niyo itong video na to, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update po tayo regarding po sa pag-uusapan natin buhay mag-ibon. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching. Aray ko ha, aray ko ha, aray.